Inamin ni Jason Castro na mahihirapan ang grupo ng TNT Tropang 5G sa bakbakan kalaban ng Meralco Bolts. Inaasahan naman ni Coach Tim Cone ng mahirap na laban kasama ang Rain or Shine sa semis. At si Senator Kiko Pangilinan nagbahagi ng halaga ni Benny Boatwright sa isinagawang hearing ng Senado para sa naturalization nito sa Gilas. Tutukan po natin ang lahat ng yan. Pero bago yan, pakisubscribe, like and share na lang muna para pareho tayong updated. Bago ang bakbakan ng Ginebra at Rain or Shine, aarangkada muna ang Meralco laban sa TNT Tropang 5G. At para kay Jason Castro, isa itong mahirap na laban. Bukod dyan, tinuran din niya ang sakripisyong ginagawa ni Bolbol sa koponan. Sakripisyo na magdudulot ng panalo. Narito ang kanyang kwento. Tutukan natin si Jason Castro sa report ni Romel Fertes Jr. na Inquirer. Siguradong mahihirapan kami. Sana makalusot kami. Alam mo naman yung Meralco, defensive team yan. Kaya tingnan natin hanggang saan kami aabot. Halos kay Bolbol palagi napupunta yung atensyon ng depensa. Kaya mas lalo niya kaming ini-involve sa opensa. Kaya niyang umiskor kahit kailan. Pero malaki rin ang sinasakripisyo niya para hanapin kami at gawing threats sa opensa. So mukhang sobrang dikit at physical na serye talagang aasahan natin sa pagitan ng TNT Tropang 5G at Meralco Bolts mga ka-playoffs. Kahit number 8 seed lang ang TNT, malinaw na hindi sila ordinaryong lower seed dahil nagawa nilang alisin ng top-seeded NLEX Road Warriors kahit merong twice to beat yun, di ba? At doon mo makikita kung bakit maingat si Coach Reggie sa serye na to mga playoff. Alam niyang ibang klaseng TNT ang pumapasok ngayon sa semis. Malaking factor talaga rito si Bolbol mga playoffs, pero ang mas delikado para sa Meralco is yung chemistry na unti-unti nang nabubuo dito sa TNT. Tulad ng sinabi ni Jason Castro, hindi na puro isolation at scoring lang ang ginagawa ni Bolbol. Mas hinahanap niya na ngayon ng mga kasama kaya mas mahirap silang bantayan dyan. Kapag sobrang nag-focus sila kay Bolbol, pwedeng sumabog yung locals, pwedeng pumutok yung mga locals. Pero kapag hindi mo naman tinutukan si Bolbol, kaya kanyang pahirapang mag-isa. Sa side naman ng Meralco, hindi rin sila basta-basta. Isa sila sa pinaka-disciplined at physical teams dito sa liga. Nandiyan sina Chris Newsome, si Marvin Jones, si Bong Quinto at si Jason Brickman na kayang makipagsabayan sa pressure games. At huwag kalimutan na natalo na nila ang TNT nung elimination kahit muntik pa nilang maibigay malaking lamang nila, di ba? Kaya papasok sila rito na merong kumpiyansa na kaya nilang ulitin yon. Ang posible maging susi rito mga playoffs is kung sino ang makakadikta ng pace at physicality ng laro. Kapag naging mabilis at flowing ang opensa ng TNT, malaking problema yon para sa Meralco. Pero kapag naging mabagal, dikdikan at defensive battle yung serye, posibleng papurihan sa Bolts. At dahil parehong veterano sila Coach Chot Reyes at Coach Luigi Trillo, pagdating sa adjustments, malamang serye ito na hindi basta-basta matatapos kagad. Posible talagang umabot ito ng 6 o 7 bakbakan. Samantala, nauna nang tinalo ng Barangay Ginebra ang Rain or Shine sa elimination round. Sa pahayag ni Coach Tim Cone, tila may kailangan silang patunayan sa nasabing round. At sa paghaharap nila sa semi simula ngayong gabi, naniniwala si Coach Tim na magiging mahirap ang kanilang bakbakan. Narito ang kanyang paglalahad. Tutukan natin si Coach Tim sa report ni Romel Fertes Jr. na Inquirer. Pakiramdam namin may kailangan kaming patunayan nung time na kalaban namin ng Elasto Painters or yung Rain or Shine nung elimination. Pero iba na yung pakiramdam ngayon eh. Kailangan namin siguraduhin na hindi kami masyadong mataas o masyadong mababa yung emosyon sa punto na to. Alam ko kung gaano kahirap kalaban si Coach Yengyao. Inaasahan kong magiging mahirap na serye to. Maganda yung naging pahayag ni Coach Tim ha. Kasi makikita mo na iba talaga yung mindset ng Barangay Ginebra pagdating sa semis laban sa Rain or Shine. Aminado siyang may gustong patunayan ng Ginebra nung elimination laban sa Rain or Shine ha. Pero ngayon, mas kalmado at mas controlled na yung approach nila dito. Ayaw nila maging sobrang kumpiyansa pero ayaw rin nilang mawala yung intensity. At makikita mo rin yung respeto ni Coach Tim dito kay Coach Yengyao. Hindi biro ang team ni Coach Yeng kasi kilala talaga sa bilis, physicality at walang tigil na energy. Sila yan. Kaya tama lang yung sinabi niya na maging mahirap na serye ito para sa kanila. Sa best of 7 kasi, hindi lang talent ang labanan. Importante rin yung adjustment, conditioning, at syempre yung mental toughness. Para sa Ginebra naman, malaking advantage pa rin nila yung experience nila sa malalaking laban. Kasama sila Justin Brownlee, and of course si Scottie Thompson at marami pang iba, di ba? Pero hindi nila pwedeng maliitan ng Rain or Shine dahil mataas ang moral ng team matapos nilang patumbahin ng San Miguel Beermen. At syempre, naandyan pa si Andre Caracot na sobrang inspirado nitong mga nakaraang laro, di ba? Kaya posible talaga maging digdigan ng serye na yan. Kapag napagod ng Rain or Shine ng Barangay Ginebra sa mabilis na laro at depensa, pwedeng humaba yung serye, pwedeng umabot hanggang Game 7. Pero kapag nakontrol naman ng Barangay Ginebra ang tempo at gumana yung experience nila sa close games, malaking bagay yun para sa kanila.
Kaya tama si Coach Tim, hindi ito serye na pwedeng maging kampante ang kahit sino. Sa hearing naman ng Senado para sa naturalization ni Benny Boatwright, pinuri ni outgoing chairman ng Senate Committee on Justice and Human Rights na si Senator Kiko Pangilinan si Benny Boatwright. Ayon sa kanya, pinapalakas umano ng hakbang ni Boatwright ang programa at pag-asa ng Gilas Pilipinas sa international stage. Narito ang kanyang pahayag. Tutukan natin si Senator Kiko Pangilinan sa report ni Ruben Terrado sa Spain. Sa pagtanggap sa Pilipinas at pagpiling tumayo kasama ng mga atletang Pilipino, mas pinapalakas ni Benny Boatwright hindi lamang ang ating basketball program, kung hindi pati ang pag-asa nating magtagumpay sa international stage. May pagtanggol ang ating Asian Games title at balang araw makabalik muli sa Olympics. So kung titingnan natin mga ka-playoffs, malaki talaga ang ibig sabihin ng pahayag na yan ni Senator Kiko Pangilinan kasi makikita mong hindi lang basta basketball yung tinitingnan niya dito kay Benny Boatwright. Para sa kanya, simbolo rin yan ng commitment at panibagong pag-asa para sa future ng Philippine men's basketball team sa international stage. And siguro sa totoo lang mga playoffs, malaking bagay talaga si Boatwright para sa Gilas, lalo na sa mga paparating na FIBA Games. Kitang-kita naman sa PBA kung gaano siya ka-skilled offensively sa kabila ng pagkatalo nila sa rain or shine dito sa quarterfinals. Hindi lang siya simpleng import na pang-ilalim lang yung laro, di ba? Kaya niyang kumumada sa loob at labas, gumawa ng sariling opensa. Sa modern FIBA basketball kung saan importante ang spacing at versatile big men, malaking tulong ang ganong klase ng player mga ka-playoffs. Isa pa, pwedeng mabuwasan ng sobrang pressure kila Justin Brownlee at Kai Soto kapag may Benny Boatwright ka sa lineup dito sa Asian Games. Lalo na laban sa malalaking bansang tulad ng Australia o mga Middle Eastern teams na malalaki at athletic din ang frontline sa oras naman ng World Cup qualifiers. Si Boatwright kasi may combination siya ng size, shooting at physicality na bagay sa international competition. Pero higit sa lahat mga playoffs, ang pinaka-importante rito is yung continuity. Kung seryoso ang Gilas na bumalik sa Olympics at manatiling contender sa Asia, kailangan nila ng players na hindi lang malakas sa isang torneo kung hindi kayang maging long-term fit dito sa sistema. Parang si Brownlee, di ba? At base sa mga kilos ng SBP at ni Coach Tim, mukhang isa si Benny Boatwright sa mga gustong gawing mahalagang pundasyon ng national team sa mga susunod na taon. So guys, maraming salamat.